Hating gabi na. Walang tao sa simbahan. Pero may nagdarasal sa altar. Ang Baclaran Church, isa sa pinakamalahing simbahan sa Pilipinas. Kaya nang maglaman ng 15,000 tao. Tuwing Miyerkules, puno siya. Libo-libo ang pumupunta. Pero tuwing hating gabi, walang tao. Tahimik lang ang malahing simbahan. Si Kuya Rumi, security guard ng Baclaran Church. 10 taon na siyang nagtatrabaho doon. Gabi-gabi, mag-isa. Sanay na siya sa kalungkutan ng malahing simbahan sa hating gabi. Hanggang isang gabi ng Nobyembre. Hating gabi na. Ginagawa ni Kuya Rumi ang kanyang rounds sa loob ng simbahan. Tapos, nakita niya ito. May nakasuot ng puting damit ng pare. Nakaharap sa altar. Nagdarasal. Tahimik. Natigil si Kuya Rumi. Nagsasara na ang simbahan. Walang dapat nandoon. Lumapit siya. Dahan-dahan. Bawat hakbang niya, mas lumalamig ang loob ng simbahan. Father? Walang sagot. Father, magsasara na po kami. Walang kilos. Walang sagot. Nakatayo lang ang pare. Nakaharap sa altar. Parang hindi narinig. 3 metro na lang. 2. 1. Inabot ni Kuya Rumi ang balikat ng pare. Father, lumingon ang pare. Sumigaw si Kuya Rumi. Tumakbo. Pabilis ng pabilis. Patungo sa pintuan. Hindi na niya tiningnan kung may sumusunod sa kanya sa dilim. Nang makarating siya sa labas, huminto siya. Huminga. Lumingon. Sa loob ng simbahan, nakita pa rin niya ang puting damit. Nakatayo pa rin sa harap ng altar. Nagdarasal pa rin. Para bang walang nangyari. Kailan siya namatay? Tanong ni Kuya Rumi. Huminga ang natandang guard. Noong 2nd digmaang pandaigdig, Japanese soldiers, pinugutan siya ng ulo sa harap ng altar. Noong Nobyembre. Kung pumunta ka ng Baclaran ng hating gabi sa Nobyembre at may makita kang paring nagdarasal sa altar, huwag siyang tawagin. Huwag siyang hawakan. At huwag mong hintayin na lumingon siya. Abangan ang Part 5, Manila Cathedral.